Samantala, sumailalim na sa inquest proceedings sa Department of Justice ang dating PBA player na si Dorian Alan Peña kasamang dalawa pang suspect dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Naaresto ang mga ito sa isinagawang buy-bust operation ng otoridad sa lungsod ng Mandaluyong. May report si Dayan Querer. Ipinresenta ng National Bureau of Investigation sa harap ng media ang naarestong dating PBA player na si Dorian Alan Peña kasama ang dalawang iba pa matapos ang isang drug buy-bust operation sa isang bahay na umano'y drug den sa Maryland Village sa Mandaluyong City nitong Mayo Agis. Si Peña ay isang Filipino-American professional basketball player na nakilala bilang Junkyard Dog na naglaro sa San Miguel Beer, Ginebra Barako Bull at Global Port Batang Pier. Bukod kay Peña, ang dalawang primary subjects na naaresto ay kinilalang sina Jose Paulo J.P. Ampeso na anak ng isang dating diplomat at si Lady May Mesha Vilches na kilala sa palayaw na May, isa umanong escort girl at live-in partner ni Ampeso. Our main target is May, yung babae. Ang lumulutang kasi yung lalaki. Siya yung nagbibigay ng drugs. And then Peña, he was using drugs there. They were all tested positive for use of illegal drugs. Ayon sa NBI, mga taong may pera ang kliyente sa umunay drug den na pagmamayari ni Ampeso kasama ang kanyang live-in partner na si May. Siguro it's more on people with money talaga. Hindi yung typical drug users on the streets. As you can see, no, yung mga visitors nila doon, like celebrity. And may appears to be have clients, foreign clients, no, mga foreigners that doon siya nakikater. Ayon sa ahensya, sa tulong ng isang informant, isang drug deal ang isinet up sa pagitan ni May at ng isang undercover operative. Ang tatlo ay nagpa-pot session umano bago tuloy ang inaresto matapos ang exchange ng marked money at shabu. Dagdag pa nito, may mga nakumpiska ring mga drug paraphernalia at weighing scale sa isinagawang operasyon. Samantala, mariing tinanggi naman ang dating PBA player na naroon siya para sa illegal na droga. Git nito, bumisita lamang siya roon sa layunin na may kinalaman sa computer at internet. I have a lawyer, but like I said, I'm just visiting, so I didn't know. Ang tatlo ay sumailalim na sa inquest proceeding sa Department of Justice dahil sa paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Paliwanag ng NBI, ang pagkaka-aresto sa tatlo ay isang mensahe na walang sinasantong Administrasyong Duterte pagdating sa war on drugs. Para sa PTV News, Dayan Querer.